Parang ano, mga kababayan, si Harry Roque. Ito mga kababayan, no? Itong kay Harry Roque, no? Parang ganito, mga kababayan kay Harry Roque. Ano bang nangyari kay Harry Roque? Mga kababayan, ito na nga. Ha? Si Harry Roque, mga kababayan, ay aarestuhin na po ngayon, no? Kumbaga, nangangatog na din, mga kababayan, nangangatog na din si Harry Roque na, parang ewan kung hindi na alam ni Harry Roque, mga kababayan, yung gagawin niya. Kasi nga, ang pagkakaalam ko, nakarating sa akin, na pag nagkaroon daw ng red notice sa Interpol si Harry Roque, ang mangyari mga kababayan ay pupunta mismo si Junbic Rimulya doon. Sasama si Junbic, si Bunjing. Sasama si Junbic na dumampot kay Roque. Nako, eto na nga mga kababayan. Yan ang nakarating sa akin mga kababayan. Pupunta, pag ilabas na ng red notice ng Interpol ang pangalan ni Harry Roque, mismong si Junbic Rimulya ang pupunta daw doon, mga kababayan, para umaristo kay Roque. Si Junbic mismo ang pupunta. Nako, kaya ngayon mga kababayan, Ma'am Silpa Glory, panoorin ko talaga yung impeachment sa April 14, Ken. Salamat po, Ma'am Silpa Glory. Kaya nga, kahit ako, abangan ko talaga yan, mga kababayan, umagang-umaga pa, abangan ko talaga yan. Ayan, totoo ba? Papalit daw si Sentry. Actually, Try TV 77, sabi niya ni Attorney Jesus Palsis. Pero sa May kasi papalitan na talaga si Junbic Rimulya. Ngayong Mayo magpapalit na talaga kasi nga 1 year na siya eh. At saka alam ko mga kababayan, yan ang patakaran. Kailangan palitan ni PBBM. Kung maganda ang kanyang performance, hindi. Pero kung maraming nagrereklamo na hindi maganda ang performance, ay talagang papalitan si Junbic. So ito po mga kababayan, galit na galit si Harry Roque. Pakinggan ninyo. Ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla. Kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Kung ayaw daw ni Junbic Rimulya na si Harry Roque ang magpa-aresto sa kanya, grabe makapangyarihan si Harry Roque, putang ina. Anong rason Harry Roque na pa-aresto mo si Junbic Rimulya? Wala ka namang posisyon dyan sa Austria. Ano bang meron sa Austria? Ano ka, may posisyon ka dyan? Congressman ka ba dyan? Gobernador? Mayor ka ba dyan sa Austria? Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria. Kita tayo. Nako! Kapag po ay sinabi ko na. Hinahamo na! Sa visa lamang ng red notice ng Interpol. Sinabi ko po na ang patakaran ng Europa, ng buong EU, una, hindi dapat italagay sa red notice ang mga asylum seekers. Pangalawa, hindi po warrant of arrest sa Europe ang red notice. Alam mo, Harry Roque, maniniwala na sana ako sa'yo na matalino kang abogado. Pero anong alam mo dyan sa batas ng Europe? Sa bagay, kasi nag-aral ka nga, di ba, dyan sa Europa. At isa ka nga, miyembro ka nga sa ICC. Accredited lawyer ng ICC to si Harry Roque. Mga kababayan, maniniwala na sana ako sa kanya na wala daw karapatan arestuhin siya kasi isa daw siya sa asylum seeker. Ngayon, ang tanong ko lang, di ba ni-reject yung pag-file mo ng asylum dyan? So, paano ka po protektahan dyan bilang asylum seeker? Inireject ka nga. Diba? Pwede ba yun mga kababayan? Hindi siya pwedeng arestuhin ng Interpol kasi nga asylum seeker daw siya. Ang problema, di ba ni-reject na siya nag-file siya ng asylum, ni-reject siya? At saka alam nyo ba na mali yung pagka-file niya doon sa Netherlands? Bakit nag-file siya sa Netherlands? Ang una pa naman lang na pwede niyang lapagan ay doon lang siya may karapatan mag-file ng asylum. Di ba una siyang lumabag sa Vienna, Austria, tapos lumipad siya papuntang Dahig kasi sinamahan niya si Sarah at si Robin? At saka anong power niya na pwede siyang magpa-aresto kay Junbic? Hindi naman siya tinanggap at nireject ang kanyang asylum.
'Di ba? Ni-reject 'yun, 'di ba, mga kababayan? Kung naalala nyo, kaya nga siya bumalik ng Vienna, Austria kasi ni-reject siya sa Netherlands. So ngayon, mga kababayan, ang tanong ko lang, ang sabi niya kasi, wag daw subukan ni John Vic, baka daw si John Vic pang ipaaresto niya. Bakit ka pagpa-aresto kay John Vic? Hindi ka naman Austrian citizen. Bakit citizen ka na ba dyan? Bakit? Tinanggap na ba ng Austria, Vienna, Austria, ang asylum mo? Alam ko tinanggihan ka din eh. Kasi una, wala kang passport. Ayan na, mga kababayan, napakasinungaling talaga ni Harry Roque. No? Kailangan dadaan po yan sa lokal na hukuman at magkakaroon ng formal na proseso of extradition. Ngayon, ang sabi po ng Secretary of Interior and Local Government, siya daw ang code magsusupervise ng aking arrest. End quote. Alam niyo po, sa larangan ng international law, imposible ang sinasabi ni Secretary Remulla. Bakit po? Dahil ang Austria po ay isang independenteng bansa. Now, ang jurisdiction po, ay ang definition yan, yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng lumalabag sa batas at magparusa. No? Meron ding jurisdiction na magpe-prescribe o magsasabi kung paano ang aksyon. Yan po yung tinatawag na legislative. So, dalawa po yan. No? Legislative at saka judicial. Now, ang jurisdiction po ay kabahagi ng pagiging soberenya. Ang soberenya at jurisdiction, seloso po yan. Isa lamang estado ang pupwede na magkaroon ng soberenya at jurisdiction sa isang teritoryo. Kaya nga po, patuloy tayong nagpaprotesta sa pagpipilit na ay... Actually, Ma'am Marites Mosni, yan nga din ang isa sa problema sa ating bansa. Ang pakabagal talaga ng sistema ng batas. Katulad yan, katagal-tagal na ni Harry Roque, hanggang ngayon hindi pa rin na-aresto. Kasi kailangan Interpol. Pwede ka namang mag-ano doon kasi meron ka namang agency doon sa di ba? Meron namang OWA diyan sa Austria. Pumunta ka sa OWA, tapos yung OWA makipag-coordinate ka sa Austrian government. Diyan sa Vienna. Yung mga government official ng Vienna, Austria, kakausapin ng mga panauhin or mga staff diyan ng OWA or Overseas Filipino Worker Association. Ayun ba yun, OWA? Mga kababayan or authority. Di ba? Meron naman tayong embahada dyan. Meron tayong consulate. Hindi ba po pwede na yung Philippine Consulate dyan sa Vienna makipagtulungan sa mga otoridad para ipadampot si Roque? Di ba? Hindi ba po pwedeng ang mga tauhan ng OWA, no, sa Philippine Consulate diyan sa Vienna, hindi pa sila pwedeng magtawag ng pulis, ireklamo nila at arestuhin si Roque? Hindi ba pwedeng ganun? Tapos pag na-aresto, deport. Hindi ba pwede yung ganun? Kailangan bang magaling na commander talaga? Diba? Pwede naman yun siguro, mga kababayan. Pwede yan, basta legal na warrant yan. Hindi, ganito siya, ma'am, di ba meron tayong Philippine Consulate, ma'am Floripin? Di ba meron tayong Philippine Consulate dyan sa Vienna, Austria? Bakit hindi ang Philippine Consulate sa Vienna, Austria makiusap sa Vienna, Austrian government, mag-request sila at sabihin nila na meron kaming aarestuhing tao kasi wanted to sa lugar namin? Siguro naman papayag ang Vienna Austrian government. 'Di ba? Di rin ako expert yan, pero I'm sure there's a way to it, 'di ba? Oo, Ma'am Marites Mosni. 'Di ba? Dapat ganun yan eh. Kung alam mo sa sarili mo na halos isang taon na si Harry Roque dahil sa kasong ganyan, wala ba tayong mga ahensya ng gobyerno dyan, katulad ng Philippine Consulate, katulad ng OWA office? Wala bang ganon? Para manawagan ang government, manawagan ang mga taga Philippine Consulate sa Vienna sa mga politician nila doon na makipag-coordinate sila para tugisin si Roque. Wala bang ganon? Hindi pa po pwedeng ganon. Kasi yung si PBBM, di ba, nung pumunta ng Timor-Leste, nakiusap lang naman siya na ibalik sa amin yung tao.
isurrender nyo sa amin. Eh, di ba sinurrender? Kasi lumapit si PBBM sa embassy. So, yun po yun mga kababayan, no? Nako, yes, makipag-ugnayan, di ba? Bakit ang mga Koreans din maraming nahuli, di ba? Na mga Koreano sa Pilipinas dahil nakipag-ugnayan sila sa Pilipinas paghuli sa mga tumatakas na mga timing, ganon dito sa Korea. O di ba, Ma'am Florifin Kamingi, kung ang ibang bansa, pwede kang, katulad kay PBBM, di ba, kung paano inaresto si Tebes, di ba nakiusap si PBBM noon sa Timor-Leste government. So, dapat pa ganyan, arestuhin si Harry Roque, dapat makiusap ang ating gobyerno sa Pilipinas, tapos itong si Harry Roque, ipadampot. No? Makiusap siya, makipag-coordinate ang Police Vienna, Austria, no? Sa Philippine Consulate. Di ba? Oo. Interpol may sakop niyan. Sabi ni OFW, Napit Lover. Actually, mga kababayan, ganito nga Interpol. Ang sakop dyan para mag-aresto. Pero, mga kababayan, giniit nga ni Harry Roque na hindi daw siya pwedeng arestuhin ng Interpol kasi asylum seeker daw siya. So, ang tanong ngayon, nag-file ba siya ng asylum sa Austria or sa Netherlands? Kasi pagkaalam ko sa Netherlands, reject na siya eh. Saan ba siya nag-file sa Austria? Nako. Sis Mio Marimar. So, yun lang, mga kababayan. Yung ating reaksyon. Hindi ka pwedeng arestuhin kasi asylum seeker ka. Pero pag tinanong ka ngayon kung na-receive mo na ba yung asylum, ang sagot mo, asylum. Ang sagot niya, hindi. Kasi ni-reject siya. Lalo pa ang kaso ng human trafficking ay nako. Oo, actually mga kababayan, hindi talaga si Harry Roque mapagbigyan pag nag-apply siya ng asylum dyan. Kasi unang-una, ang background niya, hanapan siya ngayon ng ID o passport. Yung passport niya blacklisted na. Maliban na lang kung dalawa ang passport niya. Iba-ibang pangalan. Diba? Baka mabulaga na yan. Ulo daw naman ni PBBM. Pinanood ko yung live niya, Attorney Clear. Nako po. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.